Mga practical steps para labanan at maiwasan ang pneumonia. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living. Organic living na kung saan step by step or evergreen content na ibinibigay sa inyo ang step kung paano maiwasan at paano labanan ang pneumonia. So, let's go guys. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Direct to the point na po tayo. So, mga practical steps para labanan at maiwasan ang pneumonia. Una, uminom ng maraming tubig, no? So, uminom ng maraming tubig, pinapalabnaw nito ang plema, no? Mas madaling mailabas. Kapag meron kayong ubo, hindi kung habang kahit hindi pa nalaman ng pneumonia na yan, pag ubo, uminom ng maraming tubig. Water therapy. Water therapy kasi yung tubig ay napakahalaga sa ating katawan. Hindi lang para sa plema, kundi sa ating utak at hindi tayo ma-dehydrate. At doon sa plema natin ay pinaflush ng tubig yung plema doon sa baga natin. At hindi lang yan, nakakapalambot din sa pagdumi, no? Kapag lagi kayong kapag water therapy kayo, marami kinainom na tubig, ay pinapalambot niya lahat ng galaw sa ating katawan. No, hindi sumasakit ang ulo natin at malambot ang pagdudumi natin, at the best pa niyan is bina-flush niya yung plema sa ating baga, no? So, number 2, magpahinga ng sapat. Magpahinga ng sapat. Huwag mong abusuhin ang inyong katawan, no? Kahit na hindi mo naramdamang pagod ka na, pero alam mo ilang oras ka na nagtatrabaho. Magpahinga ka rin pag may time para maiwasan ang sakit, ano? Hindi bumabagsak ang immune system ng ating katawan, no? Magpahinga ng sapat dahil pinapalakas nito ang ating immune system kapag nakapagpahinga na tayo, nakapag-recharge na tayo. Number 3, uminom ng warm fluids tulad ng salabat, calamansi. Yung salabat talaga guys at calamansi, the best. Alam nyo nung nakaraang taon, yung pandemic, ito talaga yung ginagamit, ito talaga iniinom namin, no? Kahit ilang taas ang nauubos namin sa maghapon, hindi siya nakaka-overdose. Hindi siya nakakasama sa katawan natin kasi mga herbal lamang sila. Alam niyo ba napaka-effective nito? Hindi nung pandemic talaga, 'di ba, nagpapanik na yung mga tao kasi ganito, meron ng pero sa awa ng Diyos. Dahil dito sa kalamansi at sa salabat na ito, never po kaming dinapuan ng virus na yon. Simba ko lang, palayo lang, no? Yes. Uminom ng warm fluids tulad ng salabat at calamansi. Bakit? Nakakasoft ng lalamunan, no? Nagpapalambot ng ating lalamunan, tumutulong sa mucus flow. Pinapalambot nila ang pag-flow ng mga bakterya sa ating pag meron kayong salabat at kalamansi, asahan nyo guys. Never yung maranasang magkaubo kayo. Magkaubo man kayo pero isa araw, 2 araw lang. Halimbawa lang sa akin guys, kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa nagtataka talaga ako. May anak ako na pag inuubo, abutan ng 1 buwan. No? Kasi mahilig sila magpuyat dahil sa mga games. Nagtataka ako guys, buyag lang. Pag ako nagkaubo talaga, 1 araw, 2 araw lang, tapos na. Dahil dito sa salabat at sa kalamansi, no? Lalo na pag may dalaw ang babae, yan, the best din yan na paggamot. So, yun. Number 4, mag-light movement. Huwag nakahiga buong araw. Mag-light movement, yung pa-walking lang dyan sa bakanting space ng inyong bakuran. Walking lang, light movement. Or pag ganon, para yung mga ugat natin nauunat, hindi sila na, yung tawag, yung napipilo. Pasensya na kayo sa, bang tawag sa Tagalog? Nahirapan ako guys. Yung bang nalulukot, hindi sila nalulukot.
pag nagmo-movement kayo, pag na ganun, tuloy-tuloy ang daloy, no, ng ano natin ng dugo o resistensya, no? Number 5, mag-light movement, huwag makahiga buong araw kasi nakakatulong sa sirkulasyon ng baga. Hindi naiipon ang plema. Kapag nag-light movement kayo, ang buong katawan natin, ang sirkulasyon ng katawan natin ay hindi naiipon ang plema sa baga. Ayun. Kaya light movement, tulad ganun-ganun, para hindi ma-stuck, no? Number 5, iwas sa usok at alikabok, no? So yun guys, usok, alikabok, talaga, iwasan nyo yan, no? Lalo na sa mga pagkain ng mga street food, bawal yan sa mga ubo at pneumonia kasi nakakalala. Yung street food kasi na iniihaw, expose sila sa usok, expose sila sa alikabok. So yun, para hindi ma-irritate ang lungs. So yan, para hindi ma-irritate ang lungs, kaya iwasan ang usok at alikabok. Number 6, magpatingin agad kung lumalala. So guys, mas mainam pa rin na magpatingin agad kayo sa doktor. Huwag nyo nang hintayin lumala pa, no? Kasi yung doktor kasi lahat doon ginagawa nila kung anong klase. Bibigyan kayo ng gamot, recommend nila gamot sa vitamins or meron pa nung x-ray o ano pa man. So number 7, kumain ng immune boosting foods, no? Kumain ng immune boosting food like prutas, gulay at isda. Prutas tulad ng dalandan, orange, yan ay vitamin C yan sila na hindi ka agad-agad ubuhin. Kapag ang katawan mo kargado ng vitamin C, hindi ka madadakuan ng pneumonia o ubo, no? Gulay tulad ng pechay, cabbage, kangkong, yan, kumain kayo ng mga gulay, mga green leafy, the best. Tapos isda. Kailangan kumain kayo ng isda, lalo ng mga sinabaw. Yun, the best po yan sa atin. The best po yan para hindi kayo madapuan ng ganong klaseng sakit. At maiwasan at mabawasan, hindi lumala. Para mas malakas ang panlaban ng katawan, no? Para malakas ang panlaban ng katawan kapag kumain kayo ng immune boosting foods tulad ng orange, prutas, tulad ng orange, gulay, tulad ng pechay, isda. No? So yun, tulad ng bangus, ayan, bangus o yung mga sariwang isda na pwede nyo sabawan, yun, the best yan. Panlaban, pampalakas ng ating katawan. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ito. And then, kung nagustuhan niyo ang video ito, paki-subscribe, comment, and pa-share naman, no? Sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. Salamat sa inyong pagsuporta. Shoutout sa aking mga manunood. Thank you guys. Thank you for watching.